Okay lang po, wala po tayong attendance ngayon. Pag-uusapan natin ngayon, no, na dapat nating gawang importansya, na dapat nating isipin na lahat ng transactions ay may journal entry sa utak natin. Dapat naka-autopilot yung journal entry sa utak natin. Ito yung given kanina. My tenant avails the rent to own trailer house. Now, the trailer house, maa-acquire mo yung trailer house ng worth 300,000. Hindi, masyadong malaki, no? Lagay na lang natin. Yung trailer house is 30,000. Kung tatanong kayo kung ano yung trailer house, pwede nyo i-search. Kasi it's something na parang bahay na container van na nalipat-lipat. 1,000, ito yung rent to own. Tapos, yung renta is 250 lot rent. So, in meaning, ang pwedeng ma-acquire lang ni tenant na magiging kanya talaga fully, 30,000. At ganito ang nasa contract. Contract, 300 per month for payment sa rent to own na trailer. Tapos, 250 rent and may go up. Now, wala pang isang buwan. Wala pang nangyayaring payment. Now, paano mo i-journal entry sa isip mo? O paano mong gagawin na mai-record mo ang receivable mong 30,000 sa kliyente? Ganito yan. O kayo nga, baka may idea kayo. Ano ang journal entry kapag i-record mo na yung ikaw ang landowner ha. Tayo po ay landowner POV. Landowner POV tayo. Anong journal entry natin sa receivable natin na 30K sa na-close nating tenant? Kompletuhin nyo yung debit at credit. Sige, ano? Yung debit credit. Ang sasagot, aray ko. Paano i-record? May 30,000, and then rent to own. Yung paano mo yan i-record sa books? May 30,000 ng receivable. What is the debit? What is the credit? Sabi ni Hotcake, bakit naging 300? 30,000 lang naman yan. Baka yung per month yung na-record mo. Hindi. Yung kabuuan. Sabi ni Shisha Balls, rent expense at rent income. Hindi. Mali. Sabi ni Melly, debit rent income. Hindi rin. Guys, again, learn. Kung dinebit nyo yung income, nasa credit yung revenue, guys. Alalahanin nyo yan. Ang nangyari dito, nag-increase yung income niya. Kasi, syempre, may receivable siyang 30K kasi na-close yung client niya. Nag-raise yung sales. Paano yung journal entry niyan? Sabi ni Aroma, DR credit, debit rent receivable, tapos credit rent income. Muntik nang maging tama.
Yung tamang entry niyan is, ganito ko siya gagawin. RTO receivable, para ma-recognize ko na rent to own siya, rent to own receivable, na 30K, tapos RTO income. Yan yung journal entry niya. So, yun yung journal entry niya, guys. Tama ba? Na? Now, dumating na ang katapusan ng buwan. Si client daw nagbayad ng client pays 550. How do you record the transaction? Diba? Yes, Mel, tama ka. Diba dapat depends sa company ko? Tama din naman. Tama ka. Tama ka actually. Pero wala tayong COA sa ngayon eh. Wala tayong declared COA sa ngayon. Wala tayong fixed na chart of account. So we have to create our own. Sabi ni JC Lorenzo, pakita ko yung whiteboard ulit. Nagbayad si client ng 550. So, ang sabi ni JC Lorenzo, cash yung debit, RTO receivable yung credit. Aha, kulang. Same ng answer kay Jello Amazing at kay Hotcake. Kulang. At mali yung amount. Yung kay Hotcake. Pero pwede lang din po general COA na lang if ever tracing the account number. Depende sa setup ng books. Ano? Diba? I said na kailangan yung isipin lahat per context. Sasabihin ko ulit yung context. Bakit 550 ang binayad ni client? Because yung 300 niyan ay rent to own na binayad ng client. 250 is pure rent income. No? Pure rent income. Ito ay RTO receivable. Now, ano ang journal entry niyan? Give me the actual entry at yung amount. Actual entry at amount. Sirit na? Isipin nyo yan. Simple pa lang yan, guys. No? Napaka-basic pa nito na sa totoong nangyayari. Kapag maging freelance bookkeeper kayo, kapag tapos maging bookkeeper kayo, basic pa lang itong mga gantong mga analyzation. Sabi ni Aroma, DR cash 550, credit RTO receivable 300, and rent income 250. Tama si Aroma. Tama si Aroma. Palakpakan si Aroma. Tama rin si Jello Amazing. Tama rin si Mel. Ayos? So, tama sila. Nagbayad si client ng 550. So, meaning, magkano bang i-record mo sa debit mo? Siyempre, yung actual na na-receive na cash. Cash, 550. Kasi ito talaga yung nag-reflect sa bank, di ba? Dito, ito yung amount na nag-deposit, di ba? Yung na-deposit. Tapos, i-record mo tuloy, kasi nagbayad na ng 300 for RTO, kailangan mo i-cross account. Kasi asset, di ba, yung receivable? Kailangan mo pa-ikluin yung receivable, ilalagay mo siya sa credit para lumit yung value niya kasi uunti naman talaga yung magiging receivable mo sa kanya kasi nakabayad na siya ng first payment niya. So, ilalagay mo dito, RTO receivable,
300. Tapos, nagkaroon ka ng income na rent, 250 rent income, which is revenue naman talaga siya, credit naman talaga siya, nag-increase yung revenue mo. So, meaning, dito mo rin siya ilalagay. Rent, income. So, balance. 550 yung debit, 550 yung total credit. Ayos? So, congratulations at nakuha nyo rin, no? Guys, lalo na pag real estate client kayo sa bookkeeping, basic analyzation pa lang yan. Kapag gusto nyo nang maging dalubhasa when it comes sa journal entry, magkaroon kayo ng maraming accounting cycle talaga. Practice kayo ng manual, hanggang maka-autopilot na yung utak nyo paano mag-journal entry. Na, kahit sa utak mo pa lang, hindi mo pa na-encode sa system, alam mo na anong nangyayari sa likod ng books talaga. No? Basic pa lang yan. Ano ba yan? Hindi pa lang yan yung pinaka-complicated. No? May mas maraming complicated pa niyan. May mas maraming... Sabi ni Justin, ano po yung dealer? Ito po yung mga accounts. Normal balance. Normal balance, dito yung debit, dito yung credit. Actually, nasa-search niya yan, dealer, tapos accounting, lalabas to. Acronym niya. Oh. Isang sample pa ba? Ng isang komplikadong sitwasyon? Hindi, actually, napaka-basic pa nito. Isa to sa mga basic pang mahaharap nyo. Okay, another example. Sige, pagbibigyan ko kayo. Si Kyle, mali. Got approved for a cash loan. Worth 10,000. So, na-approve daw ako ng 10,000. Fixed interest na 1,000 and a service charge of $100. Kyle received net of 9,900. What is the journal entry? What is the journal entry of this problem? Nagets nyo ba yung yung ko mas ipapaintindi ko. Ako daw, na-approve daw ako for a cash loan for my business na $10,000 at may fixed interest itong $1,000 at may service charge na 100. Kaya ang na-receive ko na lang is 9,900 na lang. What is the journal entry? How do you record this problem?
Sabi ni Aroma, cash 99, tapos service charge expense 100, tapos credit payable 10,000. May kulang. May kulang. Sabi ni sabi ni ni Jello, 99, service charge 100, GR interest payable 1,000, loan payable 9,000. Mhm. Mhm. Kulang. Di balance. Shoutout kay Jules. Yes, may interest, Jules. Huwag mong kalimutan. Kulang yung mga sagot nyo. Paano tayo magiging bookkeeper niyan? Yeah, joke lang. No? Intindihin, intindihin. Wala siya interest sa akin. Naging sad boy ka pa. Sa live ko pa talaga, ha? Sabi ni JC Lorenzo, kulang yung sagot nyo. Yung sagot nyo, make it sure na it is balanced, make it sure that it is appropriate, and it is complete. Isipin nyo, isipin. Gamitin ang critical thinking. No? Ako na-approve ako ng cash loan. Tapos, $10,000. May fixed interest siyang 1,000. And, may service charge siyang 100. Ang na-receive kong net is 99. Ano ang journal entry? Sabi ni Hotcake, cash 99, interest expense 1,000, charge expense 100, tapos loan payable 10,000. Hindi balance. Hindi siya balance. Hotcake, hindi balance yung entry mo. Sabi ni Nicolazy, debit 99 cash, service charge expense 100, interest expense 1,000, loans payable 11,000. Sabi ni Mel, cash 99, service charge expense 100, interest expense 1,000, loans payable 1,000, interest 1,000. Wala pang tumama eh. May hinahanap akong actual breakdown. Hindi niyo pwedeng isabay sa payable yung interest. Kasi hindi siya loan payable eh. Kasama siya sa loan, pero you have to break it down. Saan nanggagaling yung extra 1,000 na yun? Sabi ni JC Lorenzo, cash 99, interest expense 1,000, service charge 100. Tapos, di ba magulo pag sinasabay-sabay nyo? Magulo, no? Pati ako naguguluhan na eh. Himay-himayin natin, no? Himay-himayin natin.
Sige, baka may susunod pa. Sabi ni Aroma, DR cash 99, service charge 100, interest expense 1,000, loans payable 10,000, payable 1K. Tama si Aroma. Si Hotcake na ano na eh, nadurog na eh. Tama si Aroma. Okay? Ano? Normal pa lang tong ano guys. Hindi pa lang yan madugong breakdown. Pero tama si Aroma. Congrats si Aroma. Okay? Ang tamang sagot niyan, ang debit niyan is 99. Hindi. Cash kasi na-receive mo yung net na 9,000, di ba? Tapos, may service charge kang charge na 100. Tapos, may interest expense na 1,000 dahil fixed, di ba? Tapos ka na sa debit. Sa credit ka na. Ano ba ang loan principal? 10,000. Loan payable, tapos, yung interest payable. So, parehas silang, ang debit ay 11K, ang credit ay 11K. Balance. At yan yung tamang journal entry niya. Oh, 99 pala, sorry. Sorry. Maganda ang tanong ni JC Lorenzo. Wait lang guys ha, tama, interesting yung tanong ni JC Lorenzo. Sabi niya, pero bakit tayo magre-recognize ng interest expense nung day ng loan? Hindi pa na-incurred yung interest expense. Napakagandang tanong. At sino ang sasagot? Sino ang sasagot? Sino sasagot? Sino sasagot? Ang sabi ni Jello Amazing, naka-accrual method po kasi. Sige. Sino pa ang sasagot? Bakit tayo nag-record ng interest expense ng day ng loan? Sabi ni Mel, accrual method and need adjusting entries. Now, ganito na lang. Kung hindi siya interest expense the day incurred, ano ang dapat na journal entry sa kanya? Ito yung tanong ko sa inyo. Kung hindi siya expense the day na nakuha yung loan, ano dapat ang journal entry niya? Ano? Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Sige lang, mag-isip lang. Sabi naman ni Aroma, no entry. Hindi. May entry siya kasi magiging payable mo na siya eh. Kasama siya sa interest payable eh. Nakasama sa contract na fixed na interest payable mo is 1,000. So what should be the debit? Sabi ni Dave,
prepaid interest. Aha. Sabi ni Aroma, interest expense accrued, interest payable. Sabi ni DM, if accrual basis accounting, dapat gamitan ng matching principle. Subject to amortization. Sabi ni Jill Amazing, hindi naman siya binayaran in advance. Now, ang tanong ko, kumpletuhin nyo yung entry na kapag hindi to expense, if ang argument nyo ay hindi siya interest expense, ano dapat ang entry niya? Sige. Magkwentuhan tayo. Marami akong oras eh. So, magandang ano kasi siya, talakayin. Kung hindi siya interest expense, kasi tingin nyo, hindi pa siya dapat i-expense, ano yung entry dapat niya? Sabi ni DJ, debit interest payable. Pwede ba yon? Interest payable? Para mong clearnose out yung payable na nasa credit at dito. So parang wala nang interest tuloy na babayaran. Sa tingin ko parang mali. Sabi ni Mayang, accrued interest. Okay, what is the normal of accrued interest? Search ko lang. What is the normal balance of accrued interest? Sabi dito ng Google, accrued interest is the amount of the interest that has built up on a loan or investment but hasn't been paid yet, calculated daily or periodically, and recorded financial statement under accrual accounting to show the financial appearing as an expense or liability for borrowers. May punto eh. Wait lang. May punto yung accrued expense. Bakit? Kasi sabi ng Google, pag borrower ka, it can be an expense account. Pero tama ba? Hindi pwedeng walang entry. Bakit? Kasi payable mo na siya. Accrued interest payable, sabi ni Joe. Deferred interest. Ano ba normal? Interest, normal balance. Deferred interest means you get an interest-free period like 0 for the 12 months, but interest actually accrues from the purchase date. You only avoiding paying it and the entire balance is paid of the otherwise calculated interest charge. Sabi ni JC Lorenzo, it's not yet payable a day na yon since hindi pa siya incurred as expense. Normally, payable siya at the end of the month. Bakit ini-entry po agad? Sabi ni Aroma, normally payable siya at the end of the month. Bakit mag-entry po agad? Sabi ni Mayang, prepaid interest. Hindi naman natin in-advance yung bayad. Sabi ni JC Lorenzo, under accrual basis will only be recognized once it incurred. Hindi ba siya considered as incurred the moment na nagkuha ka ng loan? Hindi ba siya considered as incurred the moment na nagkuha ka ng loan? No? Hindi pa ba? Ang tanong, ito, if hindi siya interest expense, itong fixed interest, hindi dapat siya dito, ano dapat ang tamang journal entry niya?
Guys, ako, to be honest ngayon naguguluhan din ako, kaya tulungan nyo ako. Ginagather ko lang yung mga information andyan sa inyo. Sabi ni Aroma, term po nila yan eh. Sabi ni JC Lorenzo, yes, the following day siya mag-start to incur. Sabi ni Admil Yora, initial entry, debit cash received from loan, credit loan payable. Saka lang magiging expense kung nag-start na ang month of amortization. So, ano ang dapat nasagot dyan? Wait nga, magpapatulong na tayo. During month end, merong gagawing adjusting entry. Now, if JC Lorenzo suggesting na it is going to have, parang okay na siya, pero kailangan ng adjusting entry, ano ang adjusting entry natin dito? Sige, kung adjusting entry siya, anong adjusting entry dapat siya? Take your time. Receive 99 net. What is the journal entry? Prepaid interest nga po. Bakit siya naging prepaid interest? Ano ba ang explanation ng prepaid interest? Yung prepaid interest kasi, binayaran mo in advance. Example, prepaid rent. Yung rent mo supposed to be ay 100 per month. Pero binayaran mo ng 1-2 para ma-cover hanggang December. So yung 1-2 minus 100 na 1-1, yung 1-1, yun yung prepaid rent. Wala naman tayong binayaran in advance na interest. Sabi ni... Wait lang, saan na ba yun? At month end. Adjusting interest po ay interest expense, 1,000. Then, anong CSSH? 1,000. Fix nga interest. Si Aroma parang galit na eh. Now, okay na. Alam ko na yung sagot. Sorry naguluhan ba kayo? Wait, may ano ako. Debit ng unearned interest expense. Pwede? Wait lang Ang dami kong natututunan na yun Mhm.
Oh, okay. Gets. Mali ako sa una kong explanation. Mali tayo sa unang entry kasi ang unang entry natin ganito. Cash 99, tapos lagay ko muna ng service charge dito na 100. Dapat pala, diretso siya loan payable na 10,000. Explanation. Under accrual basis, we don't record an expense unless it's already incurred. For example, hindi pala equal, so hindi pala kaparehas yung incurred expense sa fixed interest. Doesn't mean na it's fixed interest, it's already incurred, it's already earned. Now, kailangan nating i-record na natin yung interest natin when we actually pay it. For example, within the month, na-decide tayo na magbayad ng loan natin for this month ng $1,000. So, ang magiging entry niyan is loan payable, tapos 1,000. Tapos cash, 1,000. Kung magbabayad tayo ng extra pera for specific interest only, ibang entry na siya. Magiging ganito na siya. Interest, expense, tapos cash. Tapos for example, only partial 100. Hindi siya magiging interest payable. Hindi pala siya magiging interest payable. Kasi hindi siya incurred through time. Kasi ang interest is a cost incurred through time. Ang nabanggit natin dito, fixed interest. Doesn't mean it states that fixed interest is already incurred. Hindi, mali daw pala yun. So meaning, regardless sa kung anong timeline or anong deadline, we can pay freely the 1,000 but we can't record it as payable for now. So, yun. So, kailangan siyang iba talaga yung entry. Expense talaga siya, hindi siya payable. Nagets ba yung unang explanation? Oh, tama naman sa approval. Regardless if you pay it or not, you should record the expense as you incur it. Now, pag sinabing ganito, 10,000 yung loan, tapos monthly, 10%. Regardless kung binayaran yung interest or wala, we should record the interest expense. It's either magiging payable siya or through cash. Tama naman, pero ang argument kasi natin dito, fixed interest. Malinaw? Ang galing nyo Proud ako sa inyo. At inaliw nyo ako ngayon. Pwede rin siya maging payable if hindi pa babayaran on date of reporting. Or for the record na lang, para hindi rin makalimutan, pwede ka nilang mag-add ng temporary account para at least hindi makalimutan yung interest na may babayaran pala. Pwede lang din naman yung sa laro sa system. Pero in accounting manual, like in journal entries, yung fixed interest po kasi medyo vague. Like, kulang yung problem. Mali ko naman yon. Kulang yung problem. Tapos wala din naman kasing na fixed interest. Kasi yung interest talaga, nai-incur siya through time. Yun yung binabayaran mo sa sobrang tagal mo siyang binayaran. Basta, yun yung income nila. Sa initial entry, debit cash from loan payable, ano daw? Gumana utak ko saglit nun
Ayusin natin yung walang mabubunggong ibang principle. Yung normal lang na accounting entry. Bang example tayo. May bad sa part na yon. Kasalanan ko yun. Una, wait lang. Ano bang magandang example? Ganito. Ba't kayo nag-away-away? Guys, walang may ibang mali doon. Ako. Ako yung may mali. Inamin ko naman yan. Pero may natutunan ako sa inyo. Yung mali yung problem mismo. Kasi may mga exceptions na nabanggaan yun, tsaka principles. Okay. Ito. Dealing with ganito. Kyle sold worth of 9,000 inventory. And it cost 6,000. On account. On account to Wait lang. Sold worth of $9,000 inventory on account, and it costs 6,000. Terms are 530 and 30, and they paid on the 5th of the month. Bigyan niyo ako ng amount. Then nagbigay na ako ng kung magkano yung cost. Ano ang journal entry pag ganyan? Take your time. Perpetual yan. Ilagay ko lang yung cogs agad. Journal entry. Anong journal entry ng problem na yan? Kyle sold worth of 9,000 inventory on account and it cost 6,000.
Terms are 5, 30, and 30. And they paid on the 5th of the month. Maraming journal entry yan. Kaya huwag niyong itry na ipersang isang entry lang. Try niyong breakdown. Nagsikuhanan ata kayo ng calculator, natahimik kayo Ang bilis talaga ni Aroma. Sabi ni Aroma, debit, cash, at cash discount, COGS 6K, CR AR 9K, nag-AR ka Aroma ng credit nang hindi ka nag-AR sa simula. Di ba mag-conflict yon? Kailangan magkaroon ng AR sa simulang entry before ka mag-AR sa next. Kung may AR ka sa credit, ano yung i-cross mo nun? Sabi ni Jules, debit cash 8550, discount 450, sales revenue 9,000. First entry. Yung second entry is COGS 6,000, 6,000 inventories. Walang mag-a-assume. Walang Sige. Di kasi sa comment. Sabi ni Kaiser, DR, accounts receivable 9K, sales 9K. Ano kasunod? Kumplituhin. Tama na ata to si Jules. Wait lang. Ay, mali. Ay, wait lang. Medyo tama. Hindi. Pag sinabi kong on account, sorry kung hindi na kung per date, pero i-breakdown nyo ng tama. For example, Kyle sold worth of 9,000 inventory on account. And it cost 6,000. May receivable account yan. Huwag nyo kalimutan. Need dumaan yan. May dalawang kasi yan eh. Ito yung unang event, ito yung pangalawang event. So, walang date sa problem, may bad din. Pero, yun na yun. Sabi ni JC Lorenzo, accounts receivable 9K, CR 9K, COGS, DR COGS, CR inventory, day of the sale. Tapos, debit 5,700, debit cash 5,700, sales discount 300, and AR 6,000 payment date. Record the time of payment. Kalagay na dyan, they paid on 5th of the month.
Maraming entry yan. Date of sale, sabi ni Aroma, ang debit is 9K COGS. Hindi. Debit 9K AR, COGS 6K, sales 9K, inventory 6K. Okay. Then after payment, yung payment date, debit, hindi. Mali ka pa, Aroma. Hindi dapat debit accounts receivable yan. Cash. Yes. Okay. Sabi ni Kaiser, debit cost, inventory, payment first entry. Cash 85550. Umuna ka. Hindi ka payment first entry, cash 850. This is count credit. Okay. Ayos. Ang gagaling pala ng... Mas magaling pa man kayo sa akin eh. Pero salamat pa rin at pinagtagaan nyo ako. Okay, gets. Time's up. Okay? I-breakdown natin. Breakdown natin, guys, sold worth of 9,000 inventory on account. And it cost 6,000. Terms are, so kailangan natin unang i-record muna itong unang event na nangyari. So, ang unang event na nangyari is nagkaroon ka ng AR 9,000. Tapos, yung sales na 9,000. Now, pwede mo rin gawin ganito. Yung cost. COGS na 6,000. Tapos, inventory na 6,000. Unang event yan. Now, sa pangalawang event ng actual payment, let's solve first. Let's analyze muna kung naging exempted ba siya at na-meet niya ba yung requirements for discount. Ang nakalagay naman dito, 530 yung terms, pero they paid on 5th. So meaning, makakaabili siya ng anong discount? Magkano yung discount dapat? Ito ang nakalimutan ko. Magharap-harap muna tayo. Kalimutan ko na tong perpetual. At saka terms. Ito, tanong ko sa inyo. Pag nakalagay na 530, anong meaning nun? Kailan at magkano dapat yung discount na i-expect? Kung sabi ni JC Lorenzo, 5%. So meaning ba, kailan ang due date niyan? Hanggang kailan yung 5%? Gets na. Naalala ko na. Okay. If within the 30 days, may 5% na discount. Nare-refresh talaga ako pag nag-ganto ka eh. Kaya maraming salamat. So, dalawang entry yan. So, unang entry, yung pangalawang entry. So, pangalawang entry ay anong nangyari? Siyempre, naka-receive ka ng cash na 85550. Tapos, nag-issue ka ng discount, sales discount, na expense account na 450. Tapos, syempre, kailangan mo i-cross out yung receivable mo na 9K.
para maging zero out na itong dalawa. Ayos, may kulang? May kulang ba? May kulang, wala. Tingnan nyo kung may kulang. Mali pala dapat, no? I mean, dapat pala, naging 515 to. Tapos N30. Nare-refresh ako pag nagtuturo ako ng ganito. Bakit daw credit yung sales? Sabi ni GGWP. Kasi yun yung normal account niya. Bakit daw credit yung sales? Kasi revenue siya. Credit yung revenue na normal balance at debit. At when we base sa accounting equation, ito debit ang normal balance, ito lahat credit. At yung revenue, we break down yan sa equity every closing. Kaya ganyan. Iniwan ko pala kayo sa bintana. So, ito, yung revenue, normal balance is credit. At sa accounting equation naman, asset is actually debit, tapos yung liability at owner's equity, credit. Yung revenue, every closing, dito siya napupunta. Kaya credit siya. Ang galing nyo. Alam nyo, ang dami ko nang nakalimutan. Na-refresh ako dahil sa inyo. Napaka-bless ko dahil sumali pa kayo dito. Sabi ni Kel, samahan mo ng VAT, samahan mo ng returns, samahan mo ng FOB terms. VAT. Sige, samahan natin ng VAT. Samahan natin ng VAT. Dalawang transaction. Guys, before kayo makalimot may Discord community tayo. So, mag-join kayo sa Discord community, nasa profile ko yung link. Tapos, mag-join kayo kasi meron tayong meet and greet bukas. Basta meet and greet bukas sa Discord. Maging magkakilala tayo. Pangalawa, is January 13, meron tayong freelance bookkeeping webinar. Kung gusto mong matuto, gusto mong ng roadmap sa pagiging freelance bookkeeper, US, Canada, Australian client, or local, pwede kayong sumali. Ayos? So, join guys sa ating Discord community. Now, VAT. Let's talk about VAT X and VAT Inc. Anong pinagkaiba ng VAT excluded at VAT inclusive? Exclusive ba yun? O basta ka to, yun. So, magjo-journal entry tayo ngayon about VAT. Dalawa. Okay? Pero hindi tayo magva-VAT ngayon ng sales. Magva-VAT tayo ngayon ng purchase. ABC Company purchase worth of 7K
of inventory. VAT inclusive. ABC company purchase a truck worth 20K VAT X. What is the journal entry? Number 1 muna tayo. Number 1 muna. Huwag muna alalahan yung number 2. Sabi ni DM, VAT exclusive, di kasama ang VAT sa price. VAT inclusive, kasama ang VAT sa amount. Hindi, journal entry yung ating hinihingi, ha? Journal entry. What is the journal entry? Ano ba journal entry niyan? Sabi ni Jules, inventory 7K, cash 7K, and no entry for VAT. Huh? Registered yan, automatic, lahat. Sabi ni Kaiser, DR inventory 6 to 50. Hindi ko nalagay. 12% yung VAT. Di, 12% lahat. Philippines. Sabi ni Kaiser, inventory 6 to 50, input tax. Remind ko lang sa inyo guys, na ang VAT is a liability. No, liability siya. Kung purchase, syempre, offset ng actual liability natin. Pero pag sales siya, no, kapag output pa tawag dyan, input kasi kapag purchase, di ba? Tapos output kapag sales. Ang nangyari dito, input. Kulang kay Rose. Sabi ni DJ, debit inventory 7K, credit tax 750, cash 6 to 50. Tayo mag-shoulder. Yan na yung amount inclusive. Tayo mag-shoulder. Sige lang, take your time.
Okay, yung number 1, ganito. Dahil liability siya, pero it is an way of, ito kasi number 1 na. Explain ko muna number 1. ABC company purchase worth of 7K of inventory. VAT inclusive. So meaning, VAT input. Ano ba ang normal balance ng liabilities? Wait, dealer ulit tayo ha. Normal balance ng liabilities ay credit, di ba? Now, when we say input VAT, offset siya sa totoong liability. Offset siya ng output VAT. Example, ano kasi yan eh? Output minus input equals VAT payable. Now, yung for example, may ano tayo, 100,000 na output. Tapos yung input natin is 1,000 lang. Magkano yung VAT payable natin? 99,900. Tama ba? 99,900. So meaning, yung input VAT is offset siya. So dapat siyang malagay sa debit kapag mag-journal entry ka. So ganito yung entry niya. Sa number 1, ito yung entry niya. Inventory, 6,250, tapos input VAT. Debit siya, pero this is a liability account. 6,250 ba? Tama? Oo nga, tapos 750 yung ano, tapos cash 7K. Sino ang hindi agree dyan? Hindi. Ito na yung 1,000, sorry. Sino ang agree dyan? Magkano ba ang 12% sa VAT inclusive? Na 12%. $7K divided by 1.12. So net. Okay? Paano daw kinuha yung VAT? Ganito. 7,000 divided by 1.12. 6,250 yung net. So meaning 6,250 minus sa 7,000, 750 yung input VAT. Make sense ba?
Make sense? Periodic ba o perpetual? Parang perpetual yan, hindi ako sure. Ano bang method kapag ganyan yung entry? Periodic ba yan o perpetual? Kapag inventory yung ginamit kong chart of accounts. Perpetual. No? Perpetual tayo. Thank you sa pagsagot. Okay, may tanong pa sa number 1. Oh, 6 to 50. Tama yan. Okay, proceed sa number 2. Parang kinakabahan ako habang nagtuturo dito ah. Pero di ako dapat kabahan kasi parehas lang tayong estudyante. Okay, number 2 na tayo. Ano ang journal entry ng number 2? ABC Company purchase truck worth 20K. VAT exclusive 20%, 12%. Ano ang journal entry? Rumarami ang viewers ko just kapag ganito yung topic ko. Pero pag about freelance bookkeeping, napaka-onte. Sabi ni Kaiser, track 20K, input VAT 24, tapos credit cash 22,400. Si Rose, nakalimutan niya na VAT exclusive ay yung number 2. Exclusive po tayo. So meaning kapag VAT exclusive, labas siya sa pinaka-price. Pag inclusive kasi, kasama na dito yung VAT. Pero pag sinabing VAT exclusive, hindi pa kasama dito yung 12%. 20% plus 12% yung VAT exclusive. Ay, hindi pa lang nakikita. Hindi nakita kasi sa ilaw. Hindi, wala nang EWT. Office equipment, 20,000. Kompletong journal entry. Debit trap, 20,000. Credit cash, 50,000. Yung VAT nakalimutan. Baka isusunod pa. Yung VAT, exclusive yan sa number 2. Ano daw gagawin sa exclusive? Yung VAT exclusive, ganito nag-work. Kapag sinabing VAT
exclusive principal amount plus 12% VAT total. So meaning, ang nangyari kasi dito, may 20K na principal, pinaka-amount, tapos dadagdagan mo pa ng 12%. Ano ba yung VAT inclusive? Ito yung formula VAT inclusive. Ano ba? Amount divided by 1.12 equals net. Tapos, net minus, hindi. Full amount minus net VAT inclusive. So meaning, paano ba kunin tong VAT inclusive? So amount is 7K divided by 1.12 equals 6,250. Tapos full amount minus net is the VAT na 750. Sorry guys, in-explain ko lang saglit kung paano kunin yung exclusive. So, sino nang may sagot dyan? Sabi ni Dave, debit track 20,000, input tax 2,143. Magkano ba talaga ang VAT exclusive? Oo nga. Wait lang. Fina-fact check ko pa sa ano. Fina-fact check ko pa. Parang mali yung formula ko sa VAT. Wait lang fina-fact check ko pa sa mismong website. Computation. Sabay-sabay tayong matuto ngayon.
Okay. Tama. Tama kayo. 2.4 yung VAT. Okay. Yung entry ng number 1, ito. Inventory. Tapos, input VAT. Ito yung number 1. Number 2 na tayo. ABC Company purchase truck worth 20K. Tapos, VAT exclusive. So, meaning, we add the VAT tax, the VAT, input VAT, on top of the 20K na principal. So, meaning, ang kukunin natin given dito is 20K. So, magkano yung VAT? So, yung formula is 20K times 1.12 equals to 4. Di ba? So, 24 plus 20K is 22,400. Paano journal entry na to? Track 20K, input 24, cash 22,400. Sino ang aawat? Hindi, mali pala. Wait. Quick tip. Mali. Dapat 0. 0.12 or 12%. Di pala 1.12. Yes, pwede rin equipment. Pwede rin... Yes. Pwede rin naman kasi siyang ganito. Kung charter pa ka sa office equipment, pwede siyang sub-account, truck. Tapos pag may iba pa, breakdown nito, laptop, computer, server. Pwedeng ganyan. Pero it falls pa rin sa PPE or office equipment ng company. Alam nyo, kayo ang nagtuturo sa akin ngayon. Alam nyo ba yan? Kayo ang nagtuturo sa akin ngayon. At sobrang blessed ko na may ganyang community. Hindi nyo ba ako ginajudge ngayon? Wala rin akong pake kung i-judge nyo ako ngayon. Basta natututo ako sa inyo, nagpapasalamat ako. Alas 5 na? Next pa ba? Tama na. Overloaded na kayo. Overloaded na rin ako. Sabi ni Kaiser, no po, thank you for this content. Thank you din sa inyo. Actually, I'm very honest person. Pag sinabi kong hindi ko alam, hindi ko alam. Tatanungin ko kayo. Pag alam ko, sasabihin ko sa inyo. Siyempre.
That's how we learn. We humble ourselves. Like, we don't know anything. Nakakalimutan natin yung mga information. Pero papasalamat tayo. May community tayo na i-remind tayo na without judgment. So, yan yung community na gusto nating buuin. So, join kayo sa Discord community natin dahil doon tayo matututo together without judgment, no? Thank you sa tiwala nyo. Medyo naubos yung brain cells ko doon, ah. Tapos sabi ni Rex, tapos pagdating sa work PH bookkeeping, ang gulo ng VAT payable kasi per quarter na. Ubos yung brain cells ko ngayon. Okay, before tayo formally end sa ating TikTok live, let's have a closing prayer. Before tayo mag-closing prayer, gusto ko munang extend yung papasalamat ko sa inyo sa pagkulitan natin na matuto ng mga journal entries. At yan yung importansya na dapat nating mag-practice tayo ng practice ng journal entry because lahat ng transaksyon as a bookkeeper or someone working in related sa accounting, we don't think as transaction as is. We think as we view onto something or onto transactions in a very different point of view because we have debit and credit, because we have assets, liabilities, and equity. Kailangan nating ma-automate yung utak natin na ma-practice na ma-practice hanggang yung journal entries natin ay hindi na magkakamali sa utak natin at alam na natin i-analyze ng mabilisan yung transaction kasi eto dalawang transactions pa lang to. Pero it takes us maraming oras para i-analyze, di ba? Now, kailangan nating practice tayo ng practice para masana yung utak natin ng mabilisan na journal entry at hindi lang dalawang transaction ang kakaharapin natin sa isang araw. Pag maging bookkeeper kayo, sobrang daming yung ma-encounter na transactions at kailangan nyo ng maraming oras, maraming resources, maraming energy to analyze. That's why practice makes it better. And then, importante, meron tayong community na nagtutulungan at nag-aambagan when it comes sa learning ng accounting at the same time, all the way through sa ating mga journey sa buhay na related sa accounting. Magiging bookkeeper ka man, PH-based or freelancer, maging freelance bookkeeper ka man, maging CFO ka man, o maging finance ka man. Basta lahat tayo dito, tulungan. Ayos, maraming salamat sa inyo. Tayo muna ay manalangin. Lord Jesus, thank you for this wonderful afternoon, Lord. Maraming salamat, Lord, sa lakas, sa kaalaman, sa knowledge and wisdom, Lord, na binigay niyo sa amin. Salamat, Lord, dahil naitawid namin itong aming session ngayon na matuto about sa accounting, Lord. Lord, I pray na ikaw po yung magabay sa amin palagi at nagpapakumbaba po kami sa aming mga sarili. That's why we're here sa aming session na to learn from each other, to exchange ideologies, Lord, to exchange knowledge and information, Lord, para matuto po kami dahil amin po kinikilala aming sarili na hindi perfecto at kailangan namin ng bawat isa para maging better yung aming kaalaman sa journey namin tatahakin, Lord. Lord, nagpapakumbaba kami sa aming mga sarili. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi. Tulungan niyo po kami, Lord, na lahat ng aming mga iniisip na sa puso namin, na sa kaluluwa namin, ay naaayon sa kalooban niyo. Kasi magiging useless itong lahat ng mga ginagawa namin kapag hindi ito naaayon sa kalooban niyo. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami dahil hindi po namin kaya lahat. Kailangan po namin ng tulong niyo. At Lord, I pray sa lahat ng mga tatahak ng accounting, lahat ng tatahak ng freelancing. Ay Lord, I pray na ikaw po yung maggabay sa kanila, ikaw po yung tutulong sa kanila para maging equipped sa mga bagay na kailangan matutunan from accounting cycle, from landing to their clients and landing on their first job, Lord. I pray na gawin niyo po silang equip at maging worthy at maging deserving sa mga trabahong papasukan nila, Lord Jesus. Lord, I pray na ikaw palagi maggabay sa amin, ikaw palagi mag-provide ng mga pangangailangan namin, and
We put our faith unto you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa buhay na masaya, sa buhay na may mga kaibigan, sa buhay na may community, sa buhay na may pangarap, desire, at higit sa lahat sa buhay na may Diyos. Ang lahat ng ito yung offer namin sa iyong pangalan na si Jesus. Amen. Kaya, maraming salamat sa inyo. See you sa next nating live at see you bukas sa ating sa ating meet and greet at sa January 13 na freelance bookkeeping na roadmap. Ayos, join kayo sa Discord community, wag niyong kakalimutan. Bye muna at maraming salamat.